Ama namin Diyos, kami po ay muling lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa katapatan ginawa mo para sa aming mga buhay. Today is a day of prayer and it's a day of praise, O God. It's a day, Panginoong Diyos, na kung saan kami makikinig at tatanggap ng mga salita mo. And this is the day that we are so blessed, Panginoon, sapagkat tunay, Panginoong Diyos, na itinalaga mo at itinatag sa aming iglesia ang kami makatulog at makalapit sa iyo. Sa lahat ng bagay, Panginoong Diyos, na inilapat at itinulog ng iyong anak, alam po namin na naroon ng iyong kapangyarihan handang tumugon at magkaloob sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, higit naming kahilingan ngayon, mabuksan ang aming puso at mabuksan ang aming kaisipan. For we don't have that wisdom, we don't have that knowledge, O Lord, to understand your word. Kaya siguro minsan, Panginoong Diyos, meron kaming katigasan ng ulo. Meron na minsan, Panginoong Diyos, ay nagmamalabis kami sapagkat hindi namin kayang maunawaan ang dakilang kalooban mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hindi lamang, Panginoong Diyos, kami humihiling ng karunungan, kundi isang pangunawa na siyang titimo at dadawi sa aming mga puso upang yung mga salita ay maging buhay at maging buhay po namin. Tulungan mo kami, Panginoon. Kaya mo, Diyos, sa lahat ng aming kahinaan ay patuloy na may waksi sa pamamagitan ng katotohanan. At hayaan mo ikaw lamang, O Diyos, ang aming kilalanin at papurihan sa pamamagitan ng aming buhay. Pagpalarin mo rin, O Diyos, ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kanilang mga handog para sa iyong gawain. Alam ko po, Ama, ng layunin nila tulungan at magkaisa kami, Panginoong Diyos, upang ang iglesia ay pinagkatiwala mo sa amin. Ang gawain ay pinagkatiwala mo sa iglesia ito ay tunay na maganap ayon sa iyong katwiran at kalooban. Gamitin mo ang aming mga kayamanan. Gamitin mo ang kung ano man ang meron kami, O Diyos, upang ikaw ay mapapurihan at madakila sa pamamagitan nito. Salamat po, Ama, naway tinanggap mo ang aming pagsamba, tinanggap mo ang lahat ng aming handog, at tatanggapin mo rin ang lahat ng aming mga paglilingkod. Sa iyo namin maingat na ibinabalik ang papuring pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa gabi ito ng ating pananalangin. And you will continue to study the Word of God. Please open your Bible to Luke 15. Lucas, Kabanatang 15, talata po ay 11 hanggang 24. Lucas, Kabanatang 15, talata po ay 11 hanggang 24. Hinihiling ko po ng bawat sa pusanin ay magbasa. Sabay-sabay po nating babasahin ang ating talatang pag-aaralan. Ang sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi ng kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na uukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinitong lahat ng anak na bunso ang kanyang ganagkaya. At naglakbay sa isang malayong lupain, at doon inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magubol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kabutong sa lupain iyon. At siya'y nagpasimula ng mga ilangan at pumaroon siya at nagkisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain iyon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan sa mga iba na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang ang adilang lupain o upaan ng aking ama ang may sapat at tumalabis na pagkain, at ako rito ay namamatay sa gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga alilang upaan.
At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama, at nagdalang habang at tumakbo, at iyakap siya sa leeg, at siya ay hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paligid. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Datapwat, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo rito madali ang pinakamabuting balaban at sinuot niyo sa kanya. At lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at ang mga panyapa ang kanyang mga paa. At kunin ang pinatabang buya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasusuman at sila'y nagpasimulang mga katuwa. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. And we are going to talk about encountering yourself. Yung masumpungan po natin, yung sarili po natin sa gabing ito, on how we understand our true faith, belief, sa harapan po ng Panginoon, sa harapan ng ating Diyos. Nakakatuwang isipin na lahat po tayo ay hindi na po kakaiba sa mensahe o sa salita ng Diyos na narinig ng bawat isa po sa atin. Naiintindihan at naunawaan natin ang mga salitang ito. At alam natin ang storyng ito ay salita mismo ng ating Panginoong Hesus. At that time when the Lord Jesus Christ declared His word, ang kausap niya rito, mga minamahal ko, ay ang kanyang mismo mga alagad, His disciples. Kaya nga po, masasabi po natin, ano nga po ba talaga yung kahulugan? Ano nga po ba talaga yung hinahangad at ninanasa ng Panginoon kung bakit niya nga po binanggit ang mga pananalitang ito sa kanyang mga alagad? Actually, kung titignan po natin, ang sabi po kasi ng iba, sabi ng ibang church, na narinig ko na po yung mga pastor, they said that it is talking about the Israel and the Gentiles who believe in the Lord Jesus Christ. Maaari, pwede po natin itumbas, pwede po natin talagang makita na ang binabanggit po dito ng ating Panginoong Hesus ay ang tungkol sa lahi po ng Israel at doon po sa mga hintil na nanampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? But let the Bible interpret the Bible. No? Gusto po natin na maintindihan natin mabuti ayon doon sa hinahangad at ninanasaan ng Panginoon. Amen. At ang iba naman po, ang sinasabi nila, it talks about the unbelievers and the believers. Buhay ng mga hindi mananampalataya at buhay ng mga hindi mananampalataya. Pero kapag sisiyasatin natin mabuti yung salita ng Panginoon na binasa po natin about the prodigal son, isipin nyo na lang po mabuti na kung yan ay tungkol sa Israel. Amen po ba? Remember, the people of Israel never, they called God as their father. Amen? Di po nila tinawag na ama. Maaring tinawag nilang ama si Abraham, but God cannot be called. Hindi po nila tinawag po ito na ama. Amen? Ang tawag po nila dito ay Diyos o Panginoon. But never these Israelites people, amen, took the chance na sila po'y tumawag ng ama o tatay o doon sa ating Diyos na buhay. Why? Because sa kautusan ni Moises, what they believe that God is Almighty. Amen po ba? Kaya nga, ganun sila nagagalit kay Yesu Cristo. Why? Because He called God as Father. Amen po ba? At sa isang talata ay sinabi ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesus na, why you call God as your Father and you consider yourself as Son? Na parang itinuturing mong ikaw ay kapantay ng Diyos. Kaya doon pa lamang, medyo parang wrong siguro. Amen po ba? Siguro masasabi natin, maaaring hindi ito, hindi ko po sinasabi, amen po ba, na mali yun. Pero
medyo magiging malayo po yung pangangatwiran at magiging malayo po sa atin yung hinahangad nating mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Kung ito naman po, mga minamahal ko, ay sa unbelievers at sa believers, amen po ba? Medyo magiging malabo din. Bakit? Sapagkat makikita natin na maganda yung relasyon noong dalawang anak. Amen. Medyo pantay. Yung bunso at yung panganay, medyo pantay. At nasasabi po natin, unbelievers cannot be considered as son of God. Amen po ba? Hindi po sila pwedeng tawagin anak ng Diyos. Bakit? Ang anak ng Diyos, mga minamahal, ang pagiging anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. And if a person po, ang isang tao po ay walang pananampalataya, hindi po siya magkakaroon ng kahit anumang relasyon sa Diyos, maliban na siya ay kaaway ng Diyos. Amen? Mahal natin ang mga hindi mananampalataya. We want them to believe in the Lord. Pero tandaan po natin, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang dahil sa bilang ka sa mundong ito, at kinikilala mo ang Diyos na lumikha sa iyo, ikaw ay automatic na ikaw ay anak ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, di po ba, lahat ng mananalig sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, kayo po ang sumagot. Kung tatanungin ko po kayo, ang alibugang anak ko ba ay tumutukoy sa unbelievers at believers? Medyo hindi po, no? Kasi bakit? Kasi hindi may tuturing na yung mga hindi mananampalataya ay anak ng Diyos. Pwede silang maging anak ng Diyos, but they cannot be a son and daughters of God automatically. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? So, Pastor, kung gano'n ang mangyayari, kanino tumutukoy ang alibugang anak? Alam niyo po, masakit mang isipin ng alibugang anak, ang tungkol po sa alibugang anak ay tumutukoy po sa relasyon ng iglesia at ng Diyos. It's about us. It's about Christians. It's about believers. Mga mananampalataya. Amen. Kaya, kung titingnan at papansinin po natin mabuti, amin po ba, lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo nararanasan po natin sa sarili po natin na maaring tayo po ay nagiging alibugha. Amen. Nagiging suwain. Amen po ba? Hindi nagiging masunurin sa harapan ng Panginoon. Though we consider ourselves as sons and daughters of God, tinuturing natin ang ating mga sarili na mananampalataya at tayo po yung mga anak ng Diyos, pero dumating sa pagkakataon na tayo po yung nagiging suwain at tayo po yung nagiging alibugang anak sa harapan ng Panginoon. Hindi po ang layunin ng ating pangangaral sa gabi ito ay hatulan ng bawat isa po sa atin. Pero kung titignan po natin at makakaisipin natin mabuti, baka hindi lang natin napapansin yung sarili natin na, I am the prodigal son. Amin po ba? Kasi alam natin, ang prodigal son, humiwalay. Ang tawag ito, lumayas. Amin po ba? Hindi naman ako umalis sa church eh. Amin po ba? Hindi naman ako umalis sa iglesia, kaya hindi ako pwedeng tawagin prodigal son. Tingnan natin. Kapag nasiyasat natin ang salita ng Diyos, hindi nga ba talaga tayo pwedeng i-considera na prodigal son, even though we are inside the church? Amen po ba? Kahit na tayo po ay nasa loob ng iglesia. Hallelujah. Kaya sabi dito, we clearly understand that the prodigal son represents us. Tayo, yung mismo kinakausap ng Panginoon. Kaya nga po, ito po ay itinuring niya po at ipinangaral niya po doon sa kanya. Amin po ba? Hindi naman po ito basta-basta lang na naging abrupt sa isipan ng ating Panginoon na bigla na lang po niyang naikwento sa kanyang mga alagad ang tungkol sa alibugang anak. Hindi po. Tandaan po natin, every message, lahat po ng mga naging mensahe ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ito'y magtuturo para sa kanila. Para ano? Lumago yung kanilang pananampalataya. Tandaan po natin, even Jesus Christ rebuked His disciples. Amin po ba? Natatandaan po ba natin, no? May nag-uus sa kanya ng pabango, pinagalitan niya yung mga alagad. Amen. Bakit? Nagmamormord yung mga alagad. Bakit? Sabi, sinayang yung pabango. Sana pinagbili na lang at ipinamigay sa mga duka. Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? Ang mga duka ay pwede niyo makasama ng matagal na panahon. Samantalang ako ay sandali lamang na panahon. Hayaan niyo gawin ng babae ito ang nararapat para sa akin bilang
paghahanda sa aking magiging kamatayan. Hallelujah! Kaya kung titignan po natin, even Jesus Christ rebuked His disciples. Bakit? Hindi para pagalitan. Hindi lang para sila po itaboy na lumayo sa Kanya, kundi para turuan. At yan ang layunin din ng salita ng Diyos sa atin. Kumasok naman mo natin sa gabing ito na, ako rin pala isang prodigal son. Hindi ibig sabihin nun, ako yung siguro yung pinatatamaan ni Pastor. No. Amen po ba? Ang ibig sabihin lamang mo niyan ay tinuturuan ka tayo ng Panginoon kung maituring man tayong prodigal son o naging prodigal son sa harapan ng ating Diyos, it doesn't mean that God doesn't love us. Alam niyo kung bakit? Kasi kung titingnan po natin, if that father, kung yung tatay ng prodigal son ay magre-represent, di ba? Automatically naman siguro, hindi mag-agree po kayo sa akin na yung tatay ng prodigal son ay kumakatawan sa Diyos. Amen? He's the God. He's the Father Almighty. Siya po yun. Kung masasabi po natin, bakit? Number one, this father, itong tatay po ng prodigal son, he loved his children unlimitedly. Grabe yung pagmamahal niya doon sa kanyang mga anak. Bakit? Alam niyo mo ba na kung kayo po bilang magulang, kukunin ng inyong mga anak yung kanilang mana now that you are still alive, ano po yung maiisipan po natin? Matutuwa po ba kayo doon sa anak niyo ngayon? Hindi ka matutuwa. Parang, kung titignan mo natin, kung isipin mo natin na kapag ka hiningi nung anak mo yung kanyang kapartis, kayamanan, at nabubuhay ka pa, amin ko ba, it is the same. Sana patay ka na. Kasi hindi mo pwede kunin ng sino mang anak ang kanyang mana unless na mamamatay, napatay na ang kanyang magulang. Amen po ba? Hindi pinamamanahan ang mga anak hanggang hindi namamatay. Kasi mananatili yung mag-aari ng magulang. Naintindihan niyo po? Hindi ko po sinasabi na walang karapatan yung mga anak. Meron po silang karapatan. Pero habang nabubuhay, yung magulang, siya pa rin po yung tinatawag na guardian, noong tinatawag na kayamanan. Amen? Kaya, once na kinuha ng isang anak o kukunin na ng anak yung kanyang mana sa kanyang tatay, I think, kung normal na tao, hindi ka matutuwa. Pero ang tanong, ibinigay ba ng tatay yung mana dun sa kanyang anak kahit na ito'y masama? Yes. Doon natin makikita, who is God? Sino ang Diyos? Sa binabasa natin talata, sino ang Diyos? God answer our prayers. Even though meron tayong tinatawag na maling motibo sa ating mga pananalangin o maling ang tawag ito, pangit man yung ating rason, yung ating pong dahilan kung bakit hinihingi natin yung isang bagay, makikita natin dito sa ating pinag-aralan. Because this is prayer meeting, God answer all our prayers. Kasi anak niya tayo eh. Amen? Naniniwala ako na dumadaloy sa atin na kahit na minsan galit tayo mga magulang, minsan sinasabi niya wala kayong pera, di ba? Pero hindi niya rin natin matitis ang mga anak natin, bibigyan din natin. Amen? Tinatago-tago ninyong pera, ha? Amen. Pero kapag huminga ang mga anak ninyo, ibinibigay ninyo. Why? Dahil dumadaloy sa atin yung pagiging magulang. Parents that love their children, na wala tayong gusto kundi maipakita natin sa kanila, I love you, mahal kita. Ganon po yung ipinapakita ng talatang binasa po natin sa gabi ito. Makikita natin yung Diyos na kapag ka tayo humingi, maliman ang puso natin sa paghingi, maliman yung mga bagay na dahilan natin kung bakit hinihingi natin ang mga bagay na yun. But still, God will remain our God the Father who answered our prayers. Amen? Ibinigay eh. Di ba ba? Ibinigay mismo niya sa kanyang anak. Dahil alam niya naman, alam niya na kapag ibinigay niya ito, amen po ba? Inaalisan na ng anak yung karapatan doon sa magulang. Amen? Nakita po ba natin? Kaya nga,
dito, the prodigal son, what is the sin? Kung ano ba yung makikita nating kasalanan? Numero unong naging kasalanan noong anak, he became selfish. Naging sakim siya. Amen po ba? Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng tatay niya. Basta't ang mahalaga, magawa niya yung gusto niya. Amen? Church believers, hindi niyo po ba nagawa yan? Na kahit na laban sa Diyos, ginawa pa rin natin dahil gusto natin? Amen? Now, tell me, hindi ba kayo naging prodigal son? Nasa church tayo, di ba? Nasa loob tayo ng iglesia, but we can feel ourselves. Kung titignan natin yung naging buhay ng prodigal son pala ako, ay, hindi ko namalayan. Kasi di ba, kaya nga di ba tinuran tayo ng Panginoon, let your will be done. Yun ang itinuro sa ating panalangin ng ating Panginoon na laging masunod ang kalooban ng Diyos. Pero minsan, mga minamahal ko, dahil gusto natin ng isang bagay, kahit na hindi ito gusto ng Panginoon, what makes you happy? What makes you satisfied? Gagawin mo iyon kahit na ito'y laban sa ating Diyos. Amen? Tanong, may nagawa ba ang Panginoon sa atin? May magagawa ba ang Panginoon sa atin kung gusto po natin? Sa totoo lang po, gumagawa tayo ng isang bagay na laban sa Kanya. Nagagawa ba natin? Amen. Ang tanong, pinarusahan ba tayo ng Diyos? No. Ha? Pinarusahan kayo? Automatic, pagka nakagawa kayo ng kasalanan, pinarusahan kayo? Why? Because God loves us. Amen? Mahal tayo ng Diyos eh. At yung pagmamahal na yun, hindi po yun nag-fade. Amen po ba? Hindi lang basta-basta ito kumukupas. Hindi lang ito basta-basta nawawala dahil lamang sa kasalanan na nagawa natin minsan sa Kanya. Actually, hindi lang naman tayo minsan nagkakasala sa Diyos eh. Maraming beses. Pero, nakikita natin yung sarili natin, yung buhay po natin. Nakita niyo na po ba yung sarili niyo doon sa prodigal son? Amen po ba sa unang buga pa lang? Ayaw na yun. Ako yan, no? Amen. Kasi ginagawa ko isang bagay kahit na alam kong mali at kahit na alam kong hindi ito mas gugustuhan ng Panginoon. Pero, ginagawa ko. That is really the first sin of that prodigal son. Amen. What is the second sin of the prodigal son? He separated himself to his father. Humiwalay siya sa kanyang ama. Amen po ba? Ito na po yung mga minamahal ko. Amen. Siguro, the worst thing na sasabi po natin, backslide. Siguro sasabihin natin, backslide. Amen. Yung tumalikod na kasi umalis na eh. Pero kahit nasa loob tayo ng church, once na hindi na natin sinunod ang nais ng Panginoon sa atin, it is the same. Kaya nga, sabi ng isang pastor na narinig ko, mas maraming backslider sa loob ng church kaysa sa nasa labas. Hindi siya sumusunod. We became stubborn. Amen. Nananatili sa puso't isipan natin yung katigasan natin. Ipinaglalaban natin yung katwiran natin kahit alam natin, mali. Hallelujah. He separated. Humiwalay na siya doon sa kanyang ama. Alam niyo kung bakit? Yung mga anak kayo, tatanungin niyo po. Di ba? Meron po bang anak na gusto lagi kayong napapagalitan? Wala po. At alam niyo, minsan bakit kayo nagagalit sa mga nanay at tatay pag napapagalitan kayo? Nabibigin na kayo. Tama ba? Kasi si mama, paulit-ulit na lang. Amen? Lagi na lang yan ang sinasabi. Paulit-ulit na lang. Amen? Siguro yung prodigal son, gano'n. That's why he wants to separate from the father kasi lagi niya naririnig yung sermon sa kanya. Pero tandaan po natin, hanggang hindi tayo natututo, talagang uulit-ulitin sa atin ng Diyos ang katotohanan. Amen? Kasi walang pagulang na ulit-ulitin niya ang sermon niya kung ginagawa na ng anak na nagbago siya. Pag nagbago ka na, hindi na yun ulitin. Tama? Kaya nga, siguro itong prodigal son na ito, he felt something in his life. Ay, kunin ko na ngayon sa akin at para makahiwalay na sa akin, para hindi na ako makaistorbo sa kanila. Amen? Alam niyo, minsan nagmamalaki, di ba? Mayroong pagmamalaki.
yung nararanasan ng prodigal son. Amen po ba? Yung prodigal son, kaya humiwalay na siya. Amen po ba? What he did, the third sin. Ano po yung ginawa na kasalanan ng prodigal son? He compromised himself to the world. Mananampalataya siya. Amen po ba? Hallelujah. Mananampalataya siya, pero ginagawa niya yung mga bagay sa sanlibutan. Di ba sabi doon? Nilustay niya ang kanyang mga salapi sa walang kwentang bagay. Hallelujah. Dito, pinag-usapan po natin, amen po ba, masarap sana kung may pera tayong lahat. Amen. Pero naniniwala ako na yung sinasabi ng Panginoon dito na nilustay na niya, he compromised himself. Kinompromiso na niya yung kanyang sarili. Ang tanong, meron po ba sa loob ng iglesia na kahit na nananambahan siya, ay compromiser pa rin siya sa sanlibutan? Amen. Tama. Kaya nga, hindi lahat lumalabas. Amen po ba? Kahit yung nasa loob, of course, naniniwala tayo. Mas worse naman talaga kung ikaw ay hihiwalay na, naalis na sa church. Hihiwalay na. Pero ang problema, nandito ka nga sa loob ng church, nananatili ka nga kung mananampalataya, nananambahan ka, pero ang buhay mo ay kompromiso sa sanlibutan. So what will happen? Amen? What will happen? Is this, amin po ba? Kung titignan po natin, ngayon, tatanungin ko po kayo, marami po bang prodigal son sa church? Amen? So, ngayon, nasasyak tayo, oo nga. Kasi akala ko, nasa loob naman ako ng church, okay naman. Amen po ba? But the problem is, even though you're inside the church, kahit na po tayo nasa loob ng iglesia, pagka-kompromiso po, nakipag-kompromiso po tayo sa mga takbo ng sanlibutan, wala tayong pagkakaiba sa prodigal son. Amen? Hallelujah? Ano pa po yung ginawa ng prodigal son? Kinain niya yung pagkain ng baboy. Alam niyo po ba yung kapag kinain mo ang pagkain ng baboy? That is worse. Amen po ba? Kasi bakit? Ano ba ang pagkain ng mga anak ng Diyos? Diba? Only Word of God. Salita ng Diyos. That gives life to our spirit and soul. Kaya nga, di po ba, sa Biblia, ayaw ng Panginoon kainin, ipakain sa mga Israelita ang baboy. Bakit? Itinuturing ng kautusan na ang baboy ay marumi. Pero ano ginawa po nitong prodigal son? Actually, wala pa po akong alipin na nakitang kakainin po yung ipinapakain doon sa baboy. Amen? Hallelujah? Wala po. Nakakain na po ba kayo ng pagkain ng aso? Yung dog food, meron kasi ako nakita sa YouTube, tinitikman niya yung dog food eh. Meron gano'n, tinitikman yung dog food, kinakain nila. Tinitikman niya, kumaalat yung amin po ba? Meron ba sa inyo? Na bago niyo ipakain sa aso, tingnan ko muna ngayon. Kainin ng aso. Pero sa totoo lang, tayo, nandidiri tayo, tama? Once ng aso, para sa aso lang. Amin po ba? Alam niyo po ba, yung aso, mas malinis ang aso. Bakit? Because inihahain natin sa kanila mga staple food. Kung ano yung kinakain natin, yun na gusto natin ipakain sa kanila. Amen? Pero ang baboy hindi. Ang baboy po kahit panis, kahit sira, tama? Amen? Kahit bulok, pinapakain sa baboy. Amen? Ngayon, yung kumakain ng bulok, kumakain ng panis, huwag nyo sabihin hindi rin kayo kumakain. Bakit? Kasi yung kumain ng panis, kumain ng bulok, kinain din ng tao. Amen? Tama ba? Pinakain mo yung baboy. Totoo. Ang pinakain mo sa kanya, bulok, panis, kahit na ano. Pinataba mo ng pinataba, gano'n ang pinapakain mo. Kaning baboy. Tama? Pagdating ng 4 na buwan, ano gagawin mo sa baboy? Pag kinamay mo, kakainin mo ba?
Ngayon, tanongin ko kayo, kinain niyo ba yung panis? Nasa katawan na lang. Kaya pala yung karning baboy, di ba sabi nila, meron niyang bakterya na hindi namamatay. Oh. Amen? Totoo po. Kaya po yung karne ng baboy, kapag kinain natin siya ng sariwa, yung kabibili niya lang po sa palengke, at yun po ang niluto ninyo, kinakain niyo po buhay na bakterya. Ano pong dapat gawin? Kailangan i-preserve niyo muna po yung inyong karne. Amen. It is good na maka-overnight muna po siya sa ref, sa freezer, kinabukasan niyo na siya kakainin. Ginagawa niyo po ba yan? Hindi, di ba? Kaya ngayon, sino ngayon ang baboy? Di ba? Hindi natin napapansin yun, hindi natin alam yun, but sa totoo lang, tayo yung prodigal son. Amen? Amen? Nakikiagaw na rin tayo ng pagkain na baboy. Hallelujah! Pero, kapag spiritually po yung pinag-uusapan natin, we are not talking about the food itself. Pero mas ninasa po ng taong ito na kainin yung mga kinakain ng mga marumi ng sanlibutan. We're talking about the Word of God. Amen po ba? Kung titignan mo natin, di mo ba, the reason why we are inside the church is not only to be blessed physically. Naririto tayo, bakit? Sabi nga niya po sa Pedro saan kami pupunta? Di ba? John chapter 6. Are you going to leave? Sabi ni Pedro, saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo yung salita na nagbibigay buhay. Amen? So, ibig sabihin, naiintindihan mismo ni Apostol Pedro, the ones that he would remain in the Lord Jesus Christ, kung siya'y mananatili sa ating Panginoon, mararanasan niyang kainin yung salita na nagbibigay buhay. Bakit? Bakit po sinasabi natin, maliwanag dito sa bandang huli? Anong sabi ng tatay? Amen? Magsaya tayo at mga katuwa at tayo po ay magpatay ng buya. Bakit? Sabi niya, especially in verse 24, ano sabi niya? Sapagkat patay na ang anak kong ito at muli nabuhay. Naintindihan niyo po ba ako? Sa totoo lang, yung bumalik po bang kalimughang anak, patay po ba siya pisikal? Hindi po. Hindi po siya patay, kaya nga siya nakabalik Ibig sabihin, buhay po siya. Pero kung titignan po natin, yung tatay mismo ang nagsabi. Ang sabi mismo ng tatay, ang anak kong ito ay namatay, pero ngayon ay kaya diba, without accepting the Word of God, we are all dead. Because our true life is the Word of God. Amen. Yung salita ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, amen po ba, itong prodigal son na ito, kung titignan po natin, napakasama niya. Amen. Siguro masasabi po natin kung ito isang mananampalataya, ayoko na maging mananampalataya. Kung ganyan lamang ang magiging aking buhay bilang isang mananampalataya. We need to check. Amen po ba? Kailangan natin tingnan yung sarili po natin ngayon. Sa isang banda, para akong prodigal son. Hindi ako umiwalay, pero kung ako'y nakakompromiso sa sanlibutan, bagamat ako'y nananambahan, it means I am a prodigal son. Even though I'm inside the church, kahit ako po'y nasa loob ng iglesia, kung ako'y nagiging makasarili, mas iniisip ko yung aking kapakanan kaysa sa kapakanan ng Diyos, I am a prodigal son. Amen? Natututo po ba tayo? Kasi di ba, ang inisip lang natin kasi, amen, ang inisip po natin, bakit? Nag-church naman ako Hallelujah. Nasa loob naman ako ng church. Pero kung ang standard mo sa pagiging lingkod ng Panginoon, ang standard mo sa pagiging alipin ng Panginoon, o mananampalataya ng Panginoon, o anak ng Diyos, ay ginagaya mo rin ang ginawa ng prodigal son, you are like a prodigal son.
Wala po tayong kasing sama. At karapat-dapat lamang po tayo. Kasi habang binubuksan ko at pinapag-aralan ko yung salita ng Panginoon, nakita ko yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Buti na lang hindi tayo basta-basta binibitawan ng Diyos kahit na po tayo ay suwain. Amen po ba? That is the reason why we call our God Father. Amen. Napakapalad po ng basa sa atin. Kung bakit nang tayo manampalataya kay Kristo, ang ibinigay sa ating karapatan ay maging anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat nilaniman. Ang Israel po, sabi niya, they are my people. Pero nung tayo po ay na kay Kristo, hindi po tayo tinawag na bayan. Ang tawag po sa atin, they are my children. Kung gaano kalalim. Di po ba, sabi nga po sa Pablo, masusukat ba natin kung gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos? He loves us eternally and He loves us endlessly. Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Really, the problem is in us. Ang nagiging problema ay nasa atin. Kasi di ba, God is testing the disciples. Tinetest niya yung mga alagad ko hanggang saan sila susunod sa harapan ng ating Panginoon. Are they going to separate with the Lord? Kaya nga po si Apostol Pedro, tinanong siya ng ating Panginoon, do you really love me? Right after the Lord Jesus Christ resurrected from the dead, matapos siyang muling mabuhay, bakit niya tinanong si Pedro, minamahal mo ba talaga ako? Tandaan po natin, ang Diyos hindi nanunumba. Sa isipan ni Pedro, kaya ako tinatanong ito kasi ng 3 beses, kasi 3 beses ko rin siyang itinatwa. Sa tingin niyo po ba, nanunumbat ang Diyos? Never. Hindi marunong manumbat ang Diyos. Hindi marunong gumanti ang Diyos sa ginawa natin. Siya ang nagturo sa atin, gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. At hindi pwedeng baliin ng Panginoon ang kautusan iyon sapagkat sa Kanya mismo ito nanggaling. Amen? Pero, nung tinanong niya si Pedro, do you really love me? Ano yung gusto ng Panginoon sa kanya? Kahit ano mangyari sa iyo, pakanin mo ang mga tupa ko. Kahit ano mangyari sa iyo, alagaan mo ang mga tupa ko, batang tupa. Ibig sabihin, your concern is still the church. Your concern is still the house of the Lord. Amen? Hallelujah? Kahit anong nangyayari sa buhay ng mga sa atin, let us not make ourselves thinking about only ourselves. Tingnan po natin yung sarili natin. Oo, dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Oo, dumaranas tayo ng kahirapan. Pero, huwag natin hayaang madamay ang ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. Hallelujah. Kaya huwag natin idadamay ang Panginoon. Hallelujah. Huwag natin idadamay ang Panginoon. Naitanong ko tuloy, Lord, kung halimbawa kaya yung prodigal son, kinuha niya yung mana niya, pero hindi siya umalis. Okay, tatanay ko po kayo. Halimbawa ko yung prodigal son, kinuha niya yung mana niya, pero hindi siya umalis ng bahay. Okay na po ba yun? Siguro yung iba, okay na yun, pasok, hindi na siya umalis eh. Alam nyo, kaya yung sinasabi, yung mga yun, nagsasabi, okay yun, kasi ganun sila. Amen. Kulang na lang talaga umalis na siya ng church. Amen po ba? Nananatili lang siya dito sa loob ng church kasi gusto niya masabing mananampalataya pa rin siya. Ganun po yun. Kaya isipin natin mabuti mga minamahal ko, hindi pwedeng lumusot yung prodigal son. Amen? Nakukunin niya yung mana niya, pero mananatili siya sa loob ng bahay ng tatay niya. Amen po ba? Dahil never. Kaya ang pinangangambahan natin dito ngayon, mga minamahal ko, once na yung mga points na yon na naging kasalanan noong, halimbawa, yung kasalanan na ginawa nung prodigal son, maaaring hindi naman yung 4 o yung 5 yun na kasalanan na ginawa niya ay nasa iyo. Amin po ba? Ilan ba ang nasa inyo? Ilan ba kasalanan ng prodigal son ang nasa inyo? 1, 2, 3, o 2, o 1. Amin po ba? O, maaaring hindi ka meron 5, pero nakakatakot po. Kasi kapag meron na po tayong isa doon sa 5 kasalanan na ginawa ng prodigal son, darating ang araw, magagawa na rin natin umalis. And we need to really avoid
that kind of problem. Kailangan mawala yung problema o yung magiging problema. Amen po ba? Kasi, tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, kung meron kayong isa, kahit isa lang doon sa naging kasalanan ng prodigal son, tanggalin nyo na. Amen? Kasi kapag hindi natanggal yun, mapapangalawahan, mapapangatluhan, mapapang-apat, hanggang sa dumating ang araw, aalis na tayo. Di ba sabi ni Pablo kay Timothy, ano sabi ni Pablo kay Timothy? Darating ang araw, tatanggihan na ng mga mananampalataya ang salita ng katotohanan. Saan daw sila babaling? Sa mga storya, sa mga kasaysayan, at sa mga aral na ginawa ng tao. Mga aral na gustong-gusto nilang marinig mula sa mga tagapangaral. It will come. It will happen soon. Amen po ba? Yan yung mangyayari pagdating ng araw. Magugulat na lang tayo. Amen po ba? Hinahanap ng mga mananampalataya yung mga kataga, yung mga salita na umaayon sa kanila at inaayunan sila. Bakit? Ayaw nilang na itutuwid. Kasi yun ang naging problema ng prodigal son. Ayaw niya magpatuwid. Amen po ba? Ayoko na sa poder ng tatay ko. Alam natin na once we are in the church, amen po ba? Once na tayo nananatili sa pananampalataya, we are in the hands of God. Di ba sabi ni Pablo, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, nagtalaga siya ng isang panulo. Sino po yung panulo na sinasabi? It is Jesus Christ. Di ba? Ang sabi doon, di ba? Kapag ang sino mang mabagsakan ng panulukang ito ay madudugo, masisira. And it's really, kumbaga nakakatakot po talaga. Amen po ba? Kaya hinahangad ng Panginoon sa atin, inaasahan ng Panginoon sa atin, we need to really, assure ourselves as good, with a good relationship to the Father. Amen? Kasi minsan, di ba, may mga mananampalataya nagtatampo din sa Panginoon. Why? Panginoon, sabi ko naman sa iyo, ikaw na bahala sa mga kaaway ko. Pero bakit ganun pinagpalang mo yung mga kaaway ko? Tandaan niyo po, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga banal at mga hindi banal. Kaya, huwag po kayo magtaka kung bakit kahit hindi mananampalataya, umaasenso, yumayaman. Kasi ang pagsikat ng araw, pantay-pantay. Nararanasan ng lahat ng tao. Amen? Pwede maranasan. Because God is God who is equal to all. Kaya, yun yung inaasahan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya, marami ba? Napansin po ba natin na maraming pagkakahawig yung prodigal son sa nangyayari sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia? Amen. Okay tayo. Akala natin ayos lang tayo. But there is really a problem. This prodigal son chooses his path. Mas pinili niya yung kanyang way. Amen. Mas pinili niya yung kanyang sariling kaparaanan. Amen. Kaya nga, masasabi ko natin the story of the prodigal son, amen po ba, it is something that is really puzzle in our mind. Naniniwala ako na sa gabing ito, nagkaroon din tayo ng pasang ngayon. Ganun pala yun. Ganun pala yung hinahangad at inanasa ng Panginoon. Pero nakakatuwa, I like the prodigal son. Why? Because he himself being restored. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Kung meron man tayong mga kahinaan na masasabi natin matulad sa prodigal son, let us also imitate what the prodigal son did. He encountered himself. Nakita niya yung kanyang sarili. Amen. Yan ang nagiging problema sa lahat ng mga mananampalataya minsan. Hindi na nila napapansin yung kanilang sarili. Sabi nga sabi ng ating Panginoon Jesus, mas nakikita mo pa nga yung puwing ng iba kaysa sa iyong sariling puwing. Tama? Kasi mas madaling makita yung sa kapitbahay kaysa sa pintas ka ng pintas ng dugyot yung kapitbahay mo, mas dugyot ka pala. Parang gano'n. Amen. Mas madali kasi natin nakikita, mas madali natin pinupuna yung iba. Pero hindi natin pinapansin at hindi natin
tinitingnan niyo sa niya, mali na pala ako. Kaya di ba, anong sinabi ng prodigal son? Mali itong nangyayari nito. Doon sa bahay ng aking ama, maraming alila at meron silang sapat na pagkain. What is wrong? Amin ko ba? Nakita niya na. Nag-umpisa na yung tinatawag na encountering. Amen ba? Because he experienced starving. Nagutom siya eh. Amen? Iyon yung, di ba? Sa totoo lang, ang mga mananampalataya, once na hindi tayo nagkaroon ng pananabik sa salita ng Diyos, once na hindi natin kinauhawan yung salita ng Diyos, once na hindi tayo nagutom sa salita ng Diyos, hindi natin yan nahahanapin. Para din yan pagkain sa pisikal eh. Pag di ka nagugutom, hindi ka naghahanap ng pagkain. Pero alam mo ba na kapag ang isang tao gutom na gutom, kahit yung kapitbahay mo kang fried chicken, yung, di ba? Di ba? Kapag gutom na gutom ka, tapos nakakakita ka ng kumakain ng masarap, wow, naglalaway ka. Amen po ba? Amen? Nararamdaman mo yung craving. Hallelujah. Kaya lang, ang tanong, nananabik ba yung mga mananampalataya? May kasabikan ba? Nararanasan? Kayo po ba nararanasan niyo po ba ngayon yung kasabikan ng salita ng Diyos? Kasabikan sa salita ng Diyos. Then, if you are like that, you are also like the prodigal son. Amen? Babalik na ako sa bahay ng tatay ko kasi doon merong sapat na pagkain. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, bumalik ka na kapatid. Hallelujah. Baka nawawala ka. Amen po ba? Baka nawawala tayo, bumalik tayo. At sa pagbabalik natin, babalik tayo kasi uhaw at gutom tayo sa pagkain na ipagkakaloob ng Diyos. Diba? What happened to the people of Israel? Balikan natin ang people of Israel. Diba ang people of Israel, nung pinaulanan sila ng mana ng Panginoon, bakit sila pinaulanan ng mana ng Panginoon? Dahil gutom sila? Hindi po. Because that is the introduction of God to His Word. Kaya nga, John chapter 10, anong sabi ng Panginoon? I am the living bread. Hallelujah! Sabi niya, sinabi ng Panginoon doon sa Samaritan, sabi niya, ang inyong mga nakainom doon sa balon, pero muli, nauhaw. Pero ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw, magpakain naman. Because He is the true drink. Siya daw yung tunay na inumin. Pero, di ba ba yung mga salita naghanap ng ibang pagkain? Nung ipinaulan sa kanila ang mana, it is really, spiritually, the Word of God. Sabi niya, pinaranas ko sa talaga sa inyo ang gutom para maalala ninyo ako. Amen? Nagpapaalala ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, pinapaalalahanan ka ng Diyos. Ano tayo pinapaalalahanan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi ng iba kasi, pag may pagsubok sila, pinapaalalahanan naman ng Panginoon. Actually, ang pagsubok, hindi pagpapaalala. Ang pagsubok ay nagtetest sa atin. Hallelujah. Kaya nga tinawag yung pagsubok. Problema, test yan. Pero ang tunay po na nagpapaliwanag sa atin, amen po ba? Nagpapakita sa atin tungkol sa Diyos ay ang salita niya. Hallelujah. Kaya kailangan ganoon, may kasabikan. Amen. Sa totoo lang po, sa loob ng church, hindi lahat sabik sa salita ng Diyos. Once na sa loob ng church, sa oras ng preaching, nagkukwentuhan sila, they're not interested with the Word of God. Amen? Hindi ko po dinasabi ko para saktan ng iba po sa atin. Pero maliwanag po yun eh. Kaya ka nandito para makinig ng salita ng Diyos. Kaya sa oras ng makikinig ng salita ng Diyos, please, itik mo ang iyong bibig at makinig ka sa Panginoon. Hallelujah! Kasi kakain ka eh. Di ba ba? Kahit na matatanda, sabi niya, huwag kang magsasalita if your mouth is full. Amen? Pag kumakain, amen po ba? Pag kumakain tayo, kain lang. Walang salita. Pag nalulog mo na, tsaka ka magsalita. Amen? Ganun din sa Word of God. Once na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, just eat! Eat the Word of God! Amen? Hallelujah. So maraming prodigal son.
church. Amen po ba? Kung nararamdaman niyo sa sarili, ako kasi nung hindi pa po ako pastor at nag-a-attend pa na ako sa church, mas na ayoko na yung na pinakikinggan ko, ewan ko ba, automatically, naiihi ako, automatically, gusto kong tumayo, nauuhaw ako, gumagawa ng dahilan ng aking katawan para makaiwas ako sa salita ng Diyos. Naranasan niyo ba yun? Yes. Because the devil use our body. Tandaan po natin, very sinful yung body natin. Kaya ito lang katawan na ito ang pwedeng gamitin ng diablo. Amen? Our spirit and soul, sa totoo lang yan, ang spirito natin at kaluluwa natin nakasentro yan sa Diyos eh. Pero ang ginagawa ng Diyos sa katawan natin, pinatutulog yan. Tulugan mo yan, huwag mo, pakikinggan yan. Oo. Eh siyempre, pag natulog yung katawan natin, makakapakinig pa ba si kaluluwa? Hindi na po. Hallelujah, hindi na. Sumasara. Tama ba? Sumasara. Tignan niyo po, buhay ang spirito natin, buhay ang kaluluwa natin. Pero kapag nanghina ang katawan natin, sumasama si kaluluwa at spirito natin sa katawan. Amen? Pwede ba yun? Maiwan? Hallelujah. O, spirito, kaluluwa, ikaw pakinig. Si katawan. Amen po ba? Kung ganyan ang mangyayari, marami nang namatay sa loob ng church. Kasi hiwalay na yung katawan sa spirito. Hallelujah. Amen? O makikita mo na yung mga kapatiran, tigok na, bakit ano nangyari dyan? Inatake na pastor. Umiwala hindi yung kaluluwa. Amen po ba? So, yun yung hinahangad natin, inaasahan po natin. Then, di ba? The prodigal son experienced being poor. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, blessed are the poor in spirit, for they shall see our God. Hallelujah. Hindi po yung tungkol sa kahirapan sa pisikal, sa material, hindi po. Kahirapan na spirito. Di po ba? Nakita natin yung prodigal son when he experienced himself, ay, di ako dapat magdusa ng ganito. Babalik ako sa bahay ng aking ama. Hallelujah. Kailangan bumalik. Hallelujah. Kung nararamdaman mo ng bangsa mo sa atin, may something wrong in our spirit, something wrong in our soul, you need to go back. Revive yourself. Amen? I-revive mo yung sarili mo. Kaya nga, kung sinasabi natin, oh my soul overcome, it is really a prayer. Kung nararamdaman mo na sa sarili mo nandunupay-pay ka na, then shout mo, oh my soul overcome. Kasi yun yung alam ko, yun yung sinasabi noong prodigal son, overcome mo yan. Hallelujah, pwede ka naman bumalik eh. Tama? Yung prodigal son, alam niyo po, di po ba yung mga kapatid ang hindi nakakadalaw? Ano po, pagka dinalaw ninyo, ang sinasagot nila, nahihiya na daw sila. They need to overcome it. Kailangan i-overcome nila yung ganong klaseng espiritu. Kung talagang nauaw sila sa Diyos, hindi dapat nahihiya katulad ng prodigal son. Di ba yung prodigal son, babalik ako. Sasabihin ko sa tatay ko, nagkasala ako sa kalangitan at nagkasala ako sa iyo. Amen? Yun yung tinatawag na confession. Aminin natin. Pero maraming mananampalataya, hindi maamin na sila po ay nagkakulang. Hallelujah. Amen. The prodigal son declared himself, kailangan kong bumalik. Babalik ako sa tatay ko. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka na. Hallelujah. Kailangan natin bumalik. Hallelujah. Kailangan natin bumalik. Pero huwag tayong mag-alala. Bakit? You need to see your situation. Ngayon, ito na yung panahon para kitain niyo po yung sarili niyo. Ano ba yung kalalagayan ko ngayon? Am I really doing something good in my spirit? Amen po ba? Maganda ba ang ginagawa ko para sa aking kaluluwa ngayon? Am I have that good standing about my spirit? Amen po ba? Tanungin natin yung sarili natin. At kung hindi na maganda, huwag mong hayaan na manatili yung ganong kapangit na kalalagayan sa spirito mo. Then, go back! Revive! Hallelujah! Gisingin mo sarili mo. At sabihin mo, babalik na ako sa tatay ko. Hallelujah! Kasi doon, merong sapat na pagkain. Amen? Hindi na ako mahirapan, hindi na ako makikipag-agawan sa mga pagkain ng baboy. Bakit? Sapagkat doon sapat, lagi, araw-araw, may kinakain at sobra-sobra pa. Hallelujah! Amen? Sometimes
our spirit is malnourished already. Bakit? May kakulangan na tayo. May mga bagay na hindi na natin nagagawa para sa Panginoon. Today, it is our chance. Ito yung pagkakataon ng bawat sa atin. Amen po ba? Let us return back. Amen po ba? Let us step forward and turn back again to the Lord. Hallelujah. Not with our own righteousness. Nung bumalik na yung prodigal son sa kanyang ama, ano sabi po niya? Nakakatawa yung sinabi niya, di ba? I am not worthy of being called as a son. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Sa totoo lang po, hindi mo pwedeng murahin ang pagiging anak ng tatay mo. Kahit na anong gawin po natin, hindi na mabubura. Si Joseph Choi, Choi po yan. Kahit na maging Soel yan, Choi pa rin yan. Hallelujah. Hindi pwede sila. Buburahin ko na yung apelido mo. Pupunta sa tingin mo, si Mr. Choi, pupunta sa PSA. Burahin nyo na po yung Choi doon sa pangalan ni Joseph kasi sukain po yung anak kong yan. Hindi po yan. Kahit na anong gawin mo, hindi niya na mabuburay. Amen po ba? Hindi na. We are baby. Ganyan yung kalalagayan natin eh. Pero nung sinabi ng mismong anak na I am not worthy to be called your son, it means not my righteousness. Ngayon handa na akong bumalik. Pero sa pagbabalik ko, hindi na ako yung dapat nasunod, kundi ikaw. Kaya di ba sabi niya, ituring mo na lang akong isa sa mga alila. Which means, sino lang masusunod sa buhay niya? Simula ngayon, hindi na ako masusunod, kundi ikaw. Hallelujah. Amen. Tayo po ba, sino nasusunod sa atin ngayon? Ha? Sino po ba ang nasusunod sa inyo ngayon? Kayo o ang Panginoon? Sometimes, aminin natin, hallelujah, mas nananaig tayo, mas gusto nating masunod yung sa atin kaysa sa Panginoon. Hallelujah. Pero di ba, mapapansin din natin, kapag ang nasunod yung kalooban natin, sometimes palpak. Amen? Mas madalas palpak, mas madalas hindi magandang outcome. Pero kapag ang Diyos ang nasunod sa atin, natutuwa tayo sa outcome. Doon sa resulta. Hallelujah. So, hanapin natin yung magandang resulta para sa ating kaluluwa. Hallelujah. Like prodigal son, totoo po na nabanggit tayo sa prodigal son kanina. But now, let us fight. Ipaglaban natin na tayo pa rin ay mga anak ng Diyos. Bumalik tayo. Amen? Kung namatay tayo dati, mabuhay na kayo ngayon. Hallelujah. Kung kumain tayo ng kapagkain ng baboy dati, ngayon hindi na tayo. Amen? Hallelujah. Amen? Sa totoo lang, ang sarap pala ng hindi na halos kumakain ng karne ng baboy. Very healthy ang katawan. Opo. Amen? Kahapon na lang ulit ako nakakain ng karne ng baboy. Halos hindi ko nga maubos. Sabi ko kay ate, isang feeling lang na gano'n, halos hindi ko na maubos siya. Mas na ako sa karne ng manok kaysa sa karne ng baboy. Hallelujah. Kasi diba, totoo, ang karne ng baboy nagpaparumi sa atin. Amen. Mga mukhang baboy. Hallelujah. Hindi masama kumain ng baboy. Hindi ko sinasabing, kasi ganyan. Hindi. Amen po ba? Pwede pa naman tayong kumain ng baboy. Pero kung matitiis natin na mas madalang siya, mas maganda. Hallelujah. Tandaan niyo po, habang kumakain kayo ng baboy, mas lalo niyong pinupuno ng lason ang inyong katawan. Hallelujah. Huwag kumain ng baboy, para hindi maging baboy. Amen. Hallelujah. So, amen. We are just talking about this one literally. Pero naniniwala ako sa buhay ng boss natin, pangalagaan natin yung sarili natin. Not just physical, but our spirit. Hallelujah. Kung nararamdaman ninyo, ano na pala ako, nalayo na pala ako sa Panginoon, balik tayo. Balikan natin. Hallelujah. Sabihin natin sa Ama, nagkasala ako sa iyo. Amen. Nagkasala ako sa iyo. Ngayon, gusto ko nang makakain ulit ng pagkain inihahandog mo. Anong sasabihin? Anong isasagot sa akin ng Panginoon? Ang anak kong ito ay dati nang patay, pero ngayon ay nabuhay. Hallelujah.
hindi tayo itatakwil ng Panginoon. Never na sasabihin sa atin ng Panginoon, ayoko sa iyo, suwain ka. Hindi po. Lahat ng mga suwain, hinahanap ng Panginoon. Kaya, hayaan po natin, masupungan natin ang sarili natin, babalik na ako sa Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. Can we sing to God? Umawit tayo sa Panginoon sa oras na ito. Awitin nga natin yung pagbabalik ng Panginoon. At habang inaawit natin ang awitin ito, let us go back. Let us return to the Lord. Na bago siya dumating, masuktungan ang ating puso at ang ating kaisipan na ginaganap ang kanyang dakilang kalooban. Yes, Lord. Aming Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin. Sa pagbalik ng Panginoon, tatahimik ang piniling daan. Kay Jesus, makipagman. Krus na bigay aking ipapasa. Yes, Lord. Sa dulo ng aking daan, makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, banal na Diyos, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Tinanggap ako upang makita ka. Hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, mananatili sa aking pagtakbo, matapang man ako nitong mundo. Sama-sama tayo nakatayo, magpupuri sa'yo, O Diyos, naghihintay sa'yo, tagapagligtas ka nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo, aking alin ng buwan. Minsan pa, hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, hanggang, yes God, aking ang pinitingnan. Yes God, kay Jesus, makipagman, krus na binigay, o krus na binigay, aming ipasa. At sa dulo ng aking daan, at sa dulo ng aking makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Tinanggap ako upang makita hanggang sa pagbalik ng Diyos, hanggang sa pagbalik ng aking Diyos. Mananatili
panahon itong mundo, nakatayo,
We separate, Lord God, from the Word. Namumuhay kami, Panginoong Diyos, sa katwiran ng tao. At madalas kumakain kami ng pagkain ng baboy. Pagkain marumi. Pagkain ng sanlibutan. Pagkain nagpaparumi sa aming kaluluwa at spirito. Pero Lord, salamat sapagkat inalalahanan mo kami sa gabing ito. Kaya aming Diyos, sa panabigan namin lagi ngayon ang iyong mga salita. Ganapin namin ang kalooban at nais para sa aming mga buhay. And this is really the right time, Lord, to turn back to you again, O God. Bumalik sa iyo, Panginoong Diyos, at lahat ng iyong mga anak. Babalik kami sa iyo, Panginoong Diyos. At hindi namin papayagan, Panginoong God, na gamit na kami. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Kaya Ama, na mahatak din namin ang aming mga pamilya. Mahatak namin ang aming mga kapatiran. Patungo sa iyo, Panginoong Diyos. At nais ang aming Panginoong God to recover our spiritual identity as a son and daughters of God. Kami mga anak mo, hindi kami papayag, Panginoong Diyos, na maagaw kami ng sanlibutan. Salamat po, Ama. Bantayan mo kami, Panginoong Diyos, habang kami naglilingkod sa iyo. Bantayan mo kami habang kami, Panginoong Diyos, ay nananalig sa iyo. Kaya ikaw lamang ang madalila at ikaw lamang ang mapapurihan. Salamat po, Ama. Tanggapin mo ang aming papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sabay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang paghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you po. Good night po. God bless po sa mga nag-live. Sister Mia, kumusta ka na? God bless.